sa akin, Claire. Huwag. Tiningnan lang niya ang kaibigang si Pam. Nakatungtong ito sa stall na inilagay niya sa ilalim nito. Maikli lang ang lubid na itinali niya sa liig nito. Ang mga kamay at mga braso nito na binalutan muna niya ng malambot na bagay ay itinali niya sa likod nito. Saka iniikot ang lubid sa katawan nito para hindi ito makakilos. Wala siyang nararamdamang awa para dito. Wala rin siyang pagdadalawang isip kung ano ang dapat niyang gawin para maidispatcha ito at maging kanya na ang nobyo nitong si Barry. Kinilig siya nang maisip ang lalaki. Unang kita pa lamang niya rito nang ipakilala ni Pam sa kanya ay attracted kaagad siya rito. Sanay siya na kung ano ang gustuhin niya ay nakukuha niya. Pero kahit anong pangaakit ang gawin niya ay hindi siya pinapansin ni Barry. Nanatili itong tapat sa tatanga-tangang si Pam at sa mahigit na 6 na buwan na paghahabol niya rito ay sumuko na siya. Gagawa siya ng ibang paraan para mapasa kanya ang lalaki. Goodbye, aniya, saka sinipa ang stall na tinatapakan ni Pam. Pumisig-pisig at pinipilit nito na sagipin ang sarili, pero saglit lang ay lumaylay na ang ulo nito. Sa tingin niya ay patay na ito. Mabilis na nilapitan niya ito, saka tinanggal ang mga kamay niyang may guwantes, ang pagkakatali ng mga kamay nito sa likod. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Nakaluwa ang mga mata nito sa matinding pressure at nakalabas ang buong dila habang tumutulo ang laway. Sa halip na matakot ay napangiti siya. Patay na si Pam. Wala na siyang kaagaw kay Barry. Iyon na ang simula ng kaligayahan para sa kanila. Sa sementeryo na ilibing na si Pam nang magkaroon si Claire ng pagkakataon na lapitan ang nagluluksang si Barry. Inalok niya ito ng pagkain pero tinanggihan nito iyon ni hindi siya tiningnan ito. Alam niyang halos masira ang ulo nito dahil sa pagbibigti ni Pam. Hindi niya alam na buntis na pala ang kaibigan niya at nagbabalak ng magpakasal ang mga ito. Pinlano niyang palabasing nakadispalko ito ng malaking pera sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Kaya nagkaroon ng dahilan para magpakamatay ito. I'm sorry. I'm really very sorry. Kunwari ay sobrang lungkot ng bawat salitang namutawi sa labi niya. Are you? Sarkastikong sabi sa kanya ni Barry. That hurts, Barry. Best friend ko pa rin si Pam kahit pa interesado ako sa iyo. Masakit na masakit din para sa akin ang ginawa niyang ito. Aniyang humikbi pa. Napakagatlabi ito. I'm sorry. Wala kang kasalanan. Masyado lang akong nagulat sa mga pangyayari. Hindi siya pero nagkunwaring umiiyak. Inakbayan siya nito at hinayaang kumalma, habang ito ay tila nagpipigil na ng luha. Nasisiyahan ang kalooban niya. May plano na siya para dito. Pag-angat niya ng kanyang mukha, ay napakunot na siya sa nakita. Isang babaeng nakasuot ng paborito niyang brown na damit ang naglalakad di kalayon sa grupo ng mga nakikipaglibing kay Pam. Nakatingin ito sa kanya. Napanganga siya at hindi makapaniwala. Ngumiti ang babae sa kanya. Napalunok siya at nagbaba ng tingin. Nang tingnan uli niyang direksyon ng babae, ay wala na ito roon. Naglakad siya patungo sa direksyon ng babae para masigurong wala na nga ito roon. Claire, narinig niyang tawag sa kanya ni Barry pero hindi niya ito pinansin. Pinagpawisan ang mga palad niya sa nangyayari lamang kapag kinakabahan siya. Natulala siya at hindi alam kung ano ang iisipin. Dumiretso na si Claire sa bahay nila pagkatapos ng libing ni Pam. Pumunta siya kaagad sa aparador niya para tingnan ang brown niyang damit na nakita niyang suot ng babae. Pagbukas pa lang niya sa pinto ng aparador ay nalaglag na iyon. Dinampot niya iyon. Basa iyon at umaalingasaw ang pabango na hindi kanya. Napako ang tingin niya sa salaming pinto ng aparador. Nakita niya ang kanyang refleksyon doon. Doon ay nakikita niyang inaamoy niya ang damit niya. Pagkatapos ay binitiwan niya. Saka idinikit ang mukha sa salamin. Napatili siya at napaatras mula sa aparador. Nanatiling nakadikit ang mukha ng refleksyon niya sa salamin. Nanginig ang buong katawan niya at hindi makapaniwala sa nakikita. Ngumiti sa kanya ang sarili niyang refleksyon. Sinabi ko sa iyo, babalik ako, hindi ba? Nanuyo ang lalamunan niya nang marinig ang sinabi nito. Malapit na, halika. Lalong lumawak ang pagkakangiti nito
na puno ng kainosentehan. Hindi, hindi, aniya. Hindi umimik ang refleksyon niya. Nakangiti lang ito sa kanya. Maya-maya ay tumalikod at naglahong na sa salamin. Naiwan siyang nakatanga sa tapat ng salamin. Isang linggo na ang nakararaan na halos wala sa sarili si Claire. Tila robot na ginagawa niyang lahat ng kailangan niyang gawin, pero wala roon ang isip niya. Bagaman hindi na uli nagpakita ang babae sa salamin, ay takot na takot pa rin siya na baka anumang oras ay magpakita ito sa kanya. Hindi niya makakalimutan ang mga huling salita nito. Pero habang lumara ng mga araw, tila isang masamang panaginip na lamang ang dumanito kaya nabawasan ang takot niya. Naisip niya ang guni-guni o imahinasyon lang niya ang nangyari dulot ng pagkamatay ni Pam. Itinuuna niya ang atensyon niya kay Barry. Wala siyang sinayang na panahon. Naging very friendly siya rito nang hindi niya ipinipilit ang sarili dito. Dumating ang panahon na ito na mismo ang lumalapit sa kanya at alam niyang darating ang araw na makukuha rin niya ito. Isang gabi, tumawag ito sa kanya at hiniling na puntahan niya ito sa condo unit nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Ilang sandali pa ay naroon na siya at kasama si Barry. Hindi nito itinago ang pangunguliya at siya naman ay handang magpaubaya. Nang dalhin siya nito sa silid nito, ay matabang-mataba na ang kanyang puso sa kasiyahan. Pagkatapos niyang mag-shower ay si Barry naman ang pumasok sa banyo para maligo. Naiwan siyang nakahiga sa kama. Nasasabik na pinakikinggan niya ang tunog ng shower sa banyo nang maramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa mga paa niya. Tiningnan niya ang paanan ng kama. Nagulat siya nang makita ang ituktok ng ulo ng isang tao na tatakluban ng itim na buhok. Nakahawak ang marurusing na kamay nito sa mga paa niya. Napasigaw siya at napaupo bigla. Hindi humihiwalay ang malamig na kamay nito sa mga paa niya. Nagpumigla siya hanggang sa unti-unting iniangat nito ang ulo. Bumungad sa kanya ang maputlang itaas na mukha ng isang babae. Nadilat ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Sumigaw uli siya pero hindi lumalabas si Barry para tulungan siya. Sinipa niya ng sinipa ang mga kamay na nakahawak sa kanya pero hindi siya makakawala roon. Halos himatayin siya nang iangat pa nito ang ulo. Tuluyan na niyang nakita ang mukha nito. Nagsisigaw siya nang makita ang sariling mukha sa nilalang na humahawak sa mga paa niya. Maputla at puro putik ang katawan nito. Yayat na yayat ang katawan nito na parang nababalatan. Pero kahit naaagnas ang itsura nito, ay kilala niya kung sino ang nasa tapat niya ngayon. Walang iba, kundi ang kakambal niya, ang totoong Clara. Emerald, naririto na ako. Nang ngumiti ito, ay kitang-kita niya ang nabubulok at nangingitim na mga ngipin nito. Hindi ka totoo. Nang hihilakbot na tura nito. Ngumiti lamang ito, saka humawak sa malambot na comforter ng kama. Naglalagutukan ng mga buto nito sa katawan. Wala itong saplot at ang tanging tumatabing sa kahubdan nito ay ang basa at makapal na buhok nito. Gumapang ito palapit sa kanya habang hindi inaalis ang ngiti sa mukha. Nagsumiksik siya sa dulo ng kama habang takip-takip ang hubad niyang katawan. Malayo pa ay naaamoy na niya ang lansang pumupuno rito. Kaya tagal kong hinintay ito. Puno ng pananabig ang tinig nito. Hindi siya makapagsalita. Bigla ay naalala niya ang tuktok ng isang matarik na talampas kung saan naganap ang huling paghaharap nila. Akin ang lahat ng dapat na mayroon ka. Hindi ako ang dapat na naghirap. Ikaw ang dapat na naghirap. Ikaw ang isinasama ni Mama noon nang mahuli siya ni Papa na may kasamang ibang lalaki. Kung hindi mo pinagpalit ang mga damit natin, ikaw ang dapat na naghirap. Ikaw ang dapat gumapang sa hirap at ikaw ang dapat na pagsamantalahan ng kinakasama ni Mama. Hindi ako. Panguusig niya rito. Ayokong maging mahirap kaya ako nagawa yun. Paliwanag ni Claire noon sa kanya. Kukunin ko ang akin na inaga mo lahat. Emerald, huwag. Akin ang lahat ng meron ka. Humakbang siya palapit dito. Huwag. Ngumiti lang siya. Paalam, mahal kong kapatid. Babalikan kita kapag itinuloy mo ito. Walang patay na nakakabalik. Aniya, saka malutong na humulakhak. Maawa ka. Walang sundot sa kanyang budhi na tuluyan na niyang sinipa ang nakataling kapatid niya. Nahulog ito sa bangin.
Umalingaw-ngaw ang tili nito at parang narinig pa niya ang malakas na pagbagsak ng katawan nito sa makapal na kakahuyan. Nang sumilip siya, ay hindi na niya nakita ang katawan ni Claire. Alam niyang doon na natapos ang buhay nito. Lumuwag na ang kanyang dibdib, lalo pat alam na niyang wala ng dahilan ng lahat ng paghihirap niya. Naghiwalay ang mga magulang nila nang lokohin ng kanilang ina ang kanilang ama. Kinuha si Claire ng kanilang ina, pero nilansi siya ng kakambal niya at pinagsuot ng damit pang alis nito, kaya siya ang nakuha. Sa piling ng bagong kinakasama ng kanyang ina, ay naghirap ito ng gusto at maging siya ay hindi nakaligtas sa kalupitan at kabuhungan ng hayop nitong amain. Namatay ng busabos ang kanyang ina, kaya napilitan siyang mag-GRO dahil wala siyang ibang alam na trabaho. Hawak siya ng isang mayamang DOM nang makita niya si Claire sa isang class na bar. Sa pagkakita rito ay muling bumalik sa kanya ang lahat ng inagaw nito sa kanya. Parsahang isinama niya ito sa talampas at sa lugar na iyon natapos ang lahat ng paghihirap niya. Siya na ngayon si Claire. Patay ka na. Nakakabalik ang patay. Ngumisi ito sa kanya at kukukunin ko ng muli ang akin. Hindi. Tumutulo na ang mga luha niya ng tulaw na yan siyang madikitin at mabilis na nilapitan nito ang kanyang mukha. Masangsang ang amoy nito na parang nabubulok na isda. Ibinuka nito ang bibig at itinuon sa mga labi niya. Isinara niya iyon ng mahigpit pero hinawakan nito iyon. Sabi nitang ibinuka nito ang kanyang bibig, saka idinikit ang mga labi nito roon. Para siyang hihimatay nang maramdaman niya ang parang lasang putik sa dila nito. Hindi na siya makahinga, pero dumikit na rin ang pisngi nito sa kanya. Natakot na siya ng gusto nang maramdamang unti-unting nagdidikit ang mga katawan nila. Tinanggal nito ang comforter na nakatakip sa kanyang katawan at pumatong ito sa kanya, nalapat sa bawat parte ng kanyang katawan. Tila isang bangungot ang nangyayari. Gusto niyang sumigaw sa sakit nang tila nalulusaw ang balat niya at maghalo ang mga laman nila hanggang sa tuluyan na itong makapasok sa kanya. Alam niyang nasa loob na niya si Claire. Hinang-hina siya. Pagkatapos ay hinawakan ito ang buhok niya. Hinatak niya ito ng malakas at muli. Naramdaman niyang hindi maipaliwanag na sakit na tila binabanat ang laman niya palayo sa kanya. Sumigaw siya pero walang lumalabas na tinig mula roon. Naramdaman niyang nahahati sa dalawa ang mukha niya. Napahumindig siya nang makitang magkakabit ang dalawang mukha nila sa iisang katawan. Tumawa si Claire na ngayon ay nagmamay-ari na rin ang mukha niya. Hinawakan ito ang kanyang mukha saka itinulak palayo sa iisang katawan nila ng buong puwersa. Humiwalay ang leeg nito sa kanya. Hinatak nito palayo sa kanyang katawan hanggang sa mga paa at tuluyan na silang nagkahiwalay. Nahulog siya sa kama nang sipain siya nito mula roon. Napahiga siya sa matinding pagod at panghihina. Saka sinilip siya ng hubad na si Claire mula sa kama. Masarap ba, mahal kong kapatid? Ngumiti ito sa kanya. Salbahe ka, Emerald. Nagkataon lang na mas walang hiya ako sa iyo. Tumili ito ng malakas na malakas. Humahangos na lumabas si Barry mula sa loob ng banyo. What's wrong? Barry ang babaeng ito. Itinuro siya ni Claire at nanlaki ang mga mata ni Barry nang tumingin sa kanya. My God, ano ito? Gumapang siya mula sa ilalim ng kama. She's a monster. Paano nakapasok iyan? Diring-diring tiningnan siya ni Barry. Barry, nanlalambot na itinaas niya ang kanyang kamay. Pero mabilis na umikot si Barry sa kama at kinuha kaagad si Claire doon at inilayo sa kanya. Barry, ako ito. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Doon na tayo sa labas. Ikukulong ko ito hanggat hindi dumarating ng security. God, ano ba ang... Nandidiri at hindi makapaniwalang tinignan uli siya ni Barry. Bago nito inilalayan si Claire palabas ng kwarto. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin nang tingnan siya ni Claire nung nakalolokong ngumiti bago siya iniwan. Gumapang siya dahil hindi siya makatayo sa panlalambot. Malapit na siya sa paahan ng kama nang makita niya ang sarili sa full-length mirror na nasa harap niya. Nanginginig na hinawakan niya ang kanyang mukha. Nasa kanya na ang yayat at naaang na sa mukha ni Claire. Ang lahat ng kanya ay kinuha na ito.